Pasensya na po kayong lahat, nawalan po tayo ng signal. My gosh, siguro sa daming gumagamit ngayon dahil November 2. Pero mahalaga po na pag-usapan natin kung ano po ba ang All Souls Day. No, mas mararamdaman natin yung ating pagsunod o pagtangkilik sa mga tradisyon ng ating simbahan kung alam natin ang pinagmulan at kasaysayan ng ating mga tradisyon, lalo na itong All Souls Day, itong ginaganap natin ngayon November 2, no? Ang All Souls Day ba, para saan ba ito? Sino nagpasimula? Saan nagmula? Anong halaga? May halaga ba? No? Mahalaga po na alam natin ang kasaysayan. At dito sa mga ilalatag ko sa inyong presentations, ikikwento ko din sa inyo kung sino yung mga protestante na tumatangkilik sa All Souls Day ng Roman Catholic Church at paano nila idinadaos o ipinagdiriwang ang All Souls Day, no? Natin ngayon, no? Ngayong November 2. So magsimula na po tayo. Ang All Souls Day, ito po ay ginaganap ng November 2 pagkatapos po ng araw ng All Saints Day. No, tatandaan po natin ang All Saints Day, ito ay araw ng mga santo at mga banal na yumao. Ang All Souls Day naman, ito naman ay araw ng mga yumao na namatay na hindi banal pero yung kanilang kaluluwa ay nasa purgatorio. No, ang All Saints Day, dito natin binibigyan pagpaparangal yung mga saints na martir, no, o pinatay o namatay. Yung All Souls Day, ito naman dito naman papasok yung sa ating mga kamag-anak, sa mga pamilya natin, di ba? Dito na nagkakaisa yung mga Katoliko na tayo ay sama-samang manalangin sa lahat ng mga kaluluwa na yumao, no? Kilala nyo man o hindi nyo kilala, iyon po ang tradisyon ng ating simbahan. So ang All Souls Day po, nakilala ito bilang paggunita sa lahat ng mga tapat na namatay at ang araw ng mga patay. No? At ang araw ng mga patay na ito ay isang araw ng pananalangin at pag-alaala para sa mga mananampalataya na yumao, na ipinagdiriwang ng mga Roman Catholic Church o ng mga Romano Katoliko at iba pang Kristiyanong denominasyon taon-taon po tuwing sasapit ang November 2. Ang All Souls Day po ay madalas na ipinagdiriwang sa kanluraning Kristyanismo. Ang Sabado ng mga kaluluwa, ito ay isang nag-uugnay na tradisyon na mas madalas na sinusunod sa silangang Kristyanismo. So tayo po yun, no? Tayo yung mga silangang Kristyanismo, no? Kasi tayo ay Western, no? Western Rite tayo kasi Latin Rite po ang Catholic Church. Ang mga sumusunod na tradisyon, sabi dito, ng All Souls Day ay madalas na naaalala ng mga namatay na kaibigan at kamag-anak sa iba't ibang paraan, no? Pagdating sa paano natin idadaos, no, tong araw ng All Souls Day, no? Sa pamamagitan ng panalangin, limos at pagbisita sa mga sementeryo, ginugunita natin ang mga mahihirap na kaluluwa sa purgatorio at nagkakaroon tayo ng tinatawag na indulgence o indulhensya, no? Ang paniniwala at gawaing nag-uugnay sa All Souls Day ay malawak na nag-iiba sa mga Kristiyanong denominasyon. Ang taunang pagdiriwang ay ang ikatlong araw ng All Hallow Tide pagkatapos po ng All Saints Day November 1 at All Hallows Eve October 31. So meaning to say, All Hallows Eve po ang tawag doon sa Halloween na sinasabi natin ngayon, no? Ito ay ginaganap noong October 31. Ngayon, kapag November 1, ito yung tinatawag nating All Saints Day. Pag pumasok ang November 2, ito yung tinatawag nating All Hallow Tide. Okay, malinaw po Bago ang estandardisasyon ng Western Christian observance noong November 2, no, si Saint Odilo of Cluny noong 10th century, maraming mga kongregasyong Katoliko ang nagdidiwang ng All Souls Day. So 10th century pa lang, marami na pong nagdidiwang ng All Souls Day, no? Wala pa po ang mga iglot dito. 10th century po, attention, no? Marami ng Katoliko ang nagdidiwang ng All Souls Day sa iba't ibang petsa.
sa panahon ng Easter season dahil ito ay sinusunod pa rin sa mga ilan na Eastern Orthodox churches na nag-uugnay sa Eastern Catholic at mga simbahang Eastern Lutheran. So 10th century, marami na pong mga sinaunang Kristiyano ang nagdadaos at nagse-celebrate ng All Souls Day. No? So yung mga hindi po nagdadaos dyan ng All Souls Day, wala kayong sinaunang Kristiyano. Dahil 10th century po ay pinagdidiwang ng All Souls Day, mga iglot, hindi kayo nagse-celebrate ng All Souls Day. Wala kasi kayong early Christians, no? Kakahiya naman, 10th century to. Now, yung pagdadaos po ng All Souls Day ng mga sinaunang Kristiyano nung 10th century, hindi naman po talaga ito November 2. No? Usually, ang mga sinaunang Kristiyano, kung pag sila ay nagdadaos ng tawag nito ng All Souls Day, isinasabay nila ito sa Lenten season, yung patay si Jesus. No? Sa mga mahal na araw, doon nila isinisingit. Yung mga sinaunang Kristiyano, nakikiisa sila sa paghihirap ni Kristo. Hindi po ba meron tayong tinatawag na fasting? No? Yung mga sinaunang Kristiyano, tuwing mahal na araw, nagpa-fasting sila. At yung paghihirap nilang yun, ino-offer nila sa mga kaluluwa sa purgatorio. So meaning to say, hindi pa po November 2 ang All Souls Day. Ito ay malawakang ipinagdidiwang at dinadaos na ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya yung mga sulpot po dyan, gaya ng iglot, no, hindi nyo idinadaos ang All Souls Day, hindi naman ako nagtataka. Kasi wala kayong mga early Christians. Hindi kagaya naming Catholic Church, 10th century pa lang, meron na kaming history. Wala kayong ganyan. Okay. Ang mga simbahang East Syriac Rite o Syro-Malabar Catholic Church, Chaldean Catholic Church, Assyrian Church of the East, Ancient Church of the East, ito pong mga churches na ito, ginugunita po nila ang lahat ng mananampalataya na umalis noong Biyernes bago ang Kwaresma. No? Ang Sabado po ng mga kaluluwa o Sabado ng kaluluwa o All Souls Day, ito po ay isang araw na inilaan para sa paggunita sa mga patay sa loob ng liturgical na taon ng Eastern Orthodox at Byzantine Catholic Churches. Ang Sabado po, ito po ay isang tradisyonal na araw ng panalangin para sa mga patay dahil si Kristo ay nakahimlay na patay sa libingan sa araw ng Sabado. Kaya nga po meron tayong linggo ng pagkabuhay. Tama po? Kaya ang tinatawag din ng mga early Christians, no, sinaunang Kristiyano, which is wala pa po ang iglot at ang sulpot, no? Meron tayong tinatawag Sabado ng mga kaluluwa, no? Ito yung pag sinabing Sabado ng mga kaluluwa, ito yung All Souls Day, no? Na ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano. Bakit? Dahil po ang Sabado noon, ito po ay isang tradisyonal na araw ng panalangin para sa mga patay. Bakit naging tradisyonal na araw ng panalangin ang Sabado ng kaluluwa? Dahil si Kristo ay nakahimlay na patay sa libingan sa araw ng Sabado. So 10th century pa lang po, pinagdadaos ng All Souls Day. Yung mga walang All Souls Day dyan, wala kayong early Christians, no? Mga iglot kayo, mamatay kayo sa inggit. Okay. Ang mga araw na to ay nakatuon sa pananalangin para sa mga yumaong kamag-anak at iba pa sa mga mananampalatayang hindi partikular na ginugunita bilang mga santo. Ang mga banal na serbisyo sa mga araw na to ay may espesyal na himno na idinadagdag sa kanila upang gunitain ang mga yumao. Madalas meron silang mga panikida o memorial service pagkatapos ng banal na liturhiya sa Sabado ng umaga o pagkatapos ng Biyernes ng gabi kung saan ang koliba. So ano tong koliba na to? Ito ay tradisyon ng Orthodox Church, no, which is Catholic Church din po sila. No? Etong koliba, ito po ay isang ulam na gawa sa pinakuloang wheat berries o kani na may kasamang pulot o honey, no? At ito po yung inihahanda nila at iniaalay nila sa mga tao pag dumarating na po yung araw ng panikida o memorial service. Pagkatapos po ng serbisyo o ng gawain, no, binabasbasan ng pari ang koliba, which is ito yung pagkain, at pagkatapos ay kinakain ito bilang isang alaala ng lahat ng naroroon. So kumakain sila
no, bilang pagpapakita ng pagpapaalaala na silang lahat ay nakikiisa at nagkakaisa sa pananalangin sa mga yumao. Meron po tayong tinatawag na Radonitsa tradition. No, ano tong Radonitsa tradition? Ang Radonitsa tradition po, ito po ang isa pang Memorial Day sa Silangan, no? Memorial Day na isa din itong memorial service, no, sa Silangan. Ang Radonitsa ay hindi pumapatak sa araw ng Sabado, ngunit sa alinman sa araw ng Lunes o Martes ng ikalawang linggo pagkatapos ang Paska o Easter. Ang Radonitsa ay walang mga espesyal na himno para sa mga patay sa divine services. Sa halip, ito ay isang panikida o isa naman itong memorial service, itong Radonitsa, ang susunod sa banal na liturhiya. At pagkatapos, ang lahat ay magdadala ng mga pagkaing Pasko sa mga sementeryo upang batiin ang mga yumao ng may kagalakan ng pagkabuhay na maguli. So sila yung mga nagdadala ng pagkain kapag sila ay pumupunta. Ito'y isang tradisyon na, di ba kung napapansin ninyo, kapag tayo ay dumadalaw sa sementeryo, may mga dala tayong mga pagkain. No, kala nyo may piyesta, yung iba nga bongga, may nagleletsyon pa, no? Ganito kasi nila sinasalubong yung mga yumao, no? Hindi po sila nagse-celebrate dahil nakikita sila ng yumao, wala pong ganong stand ang Catholic Church. Nagkakaisa ang isang pamayanan, ang isang pamilya sa loob ng isang sementeryo at nagkakaroon sila ng salo-salo. Pero bago po magkaroon ng salo-salo, sila ay nagkakaisa munang manalangin at ipanalangin ang kanilang mga yumao. Pagkatapos nito, yung bawat pamilya, sama-sama silang kumakain, no, at nagbibigay sila ng kagalakan dahil sa loob ng isang taon, dahil ang All Souls Day ay isang beses lang naman siya nangyayari sa loob ng isang taon, no? Sila ay natutuwa at nagagalak dahil nadalaw nila ang kanilang mga yumao. Yun po ang Radonitsa tradition, no? Nagdadala tayo, kala nyo Pasko, 'di ba? Kala nyo bagong taon na talagang laps kung laps tayo, may mga iba't ibang putahe, 'di ba? Ito ay hindi dahil sa mga patay nakakainin nila, hindi. Ito ay ipinapakain sa mga bawat membro ng pamilya o kadugo, no? Habang sila ay masayang-masaya o galak na sinasalubong ang kanilang mga yumao. Na which is kahit dito sa bansang Pilipinas, ganyan din po ang ating nakaugalian at tradisyon. Hindi po ba? Pag tayo ay dumadalaw sa mga patay, may mga dala po tayong mga pagkain. Pero hindi po yung para kainin ng mga patay. Para kainin natin dahil ang bawat pamilya na nasa sementeryo ay masayang-masaya. Bukod sa nagkita kayong magkakamag-anak, muli nyo na namang nadalaw ang mga mahal ninyo sa buhay na yumao. So Radonitsa tradition po ang tawag doon. Meron naman tayong tinatawag na tradisyon ng East Sirac. So ano tong tradisyon ng East Sirac? Ang tradisyon ng East Sirac, ito ang mga simbahan sa East Sirac, kabilang ang Syro-Malabar Church at Chaldean Catholic Church. Ay ginugunita ang kapistahan ng mga yumaong tapat sa huling Biyernes ng panahon ng Epiphany. No? Ano tong Epiphany na to? Na ang ibig sabihin, Biyernes bago po magsimula ang Great Lent. No? So dati pa tong tradisyon nila, dati pa, biruin mo Great Lent, hindi naman mahal na araw yung hindi naman mahal na araw yung November 2. So ibig sabihin, yung mahal na araw, dito nila ginugunita, no? Yung paggunita nila sa mga patay, sinasabay nila sa mahal na araw. So ibig sabihin, wala pa pong iglot nung mga panahong ito. No, wala pa po kayo dito, wag kayong ambisyosa. Ngayon, ang panahon ng Epiphany ay naaalala ang paghahayag ni Kristo sa mundo tuwing Biyernes ng panahon ng Epiphany. Panahon pa to ng Epiphany. Wala pang iglot dito, Diyos ko day. Naaalala ng simbahan ang mahahalagang tauhan ng mga ebanghelistiko. No, ito yung mga sinaunang panahon, mga sinaunang Kristiyano, ganito yung kanilang mga tradisyon. Ngayon, meron pa tayong isang tradisyon na tinatawag. Ito yung tradisyon ng Syro-Malabar Church. So ano ba yung tradisyon ng Syro-Malabar Church kapag sila ay nagdadaos ng All Souls Day? Ang tradisyon ng Syro-Malabar Church, ang Biyernes bago ang Parish Festival ay ipinagdiriwang din bilang kapistahan ng mga yumaong mananampalataya kapag inaalala ng parokya ang mga aktibidad ng mga ninuno na nagtatrabaho para sa parokya at mananampalataya.
hinihiling din nila sa pamamagitan ng lahat ng mga yumaong kaluluwa kasama ang mga santo tuwing Biyernes sa buong taon mula nang ipako si Kristo sa krus at namatay noong Biyernes. So ganito rin pala ang tradisyon ng Syro Malabar Church, no? Panahon to ng mga sinaunang Kristiyano, no? Pinagdidiwang din nila ang All Souls Day, mahal na araw. So ibig sabihin, hindi pa po nag-e-exist ang November 2. Hindi po ba? Kasi nung naitatag ang iglot, November 2 na po ang All Souls Day. So dito sa mga tradisyon ng Simbahang Katolika, hindi pa po November 2 ang paggunita natin sa mga kaluluwa ng mga yumao, kundi sa panahon ng mahal na araw. No, so matagal na to. No, matagal nang nangyayari na isang malaking pagpapatibay na ang mga early Christians o sinaunang Kristiyano, no, ay talagang at tuwirang nagdadaos ng All Souls Day para gunitain at ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumao. Early Christians to, wala pa pong iglot dito. Okay, dito tayo sa kasaysayan. Siguro naman, pag naglapag ako ng kasaysayan, hindi nyo kayang pamalian to. This is the history ng All Souls Day. At ito ay mababasa ninyo sa mga external references, hindi to biblical. External references to. Kinikilala ito ng kasaysayan ng pandaigdigan. Nakakahiya naman sa inyo mga iglot. Okay, dito tayo sa history. Sa kanluran ay may sapat na katibayan ng kaugalian ng pagdarasal para sa mga patay sa mga inscription ng mga katakomba. I repeat, etong sinasabing sa kanluran, ano yung Eastern Catholic Rite na tinatawag natin? Catholic Orthodox. So sabi rito sa kanluran, which is the Catholic Orthodox, ay may sapat na katibayan ng kaugalian ng pagdarasal para sa mga patay, sa mga inscription, no? Pag sinabing inscription, may mga ebidensya sila ayon sa mga inscription ng mga katakomba o katakomb. So ano tong mga katakomba o katakomb na to? Etong katakomba o katakomb na tinatawag natin, dito po nagtatago ang mga sinaunang Kristiyano. No? Dito sila nagmimisa, dito sila nagmi-meeting, dito sila nagpapalitan ng words of God, ng aral, ng mga na experience nila sa pagkakalat ng mga aral o ng salita ng Diyos dito sa mga katakombang ito. Ngayon, bakit kinakailangan nilang magtago sa mga katakomba? Tatandaan po ninyo mga kapanalig, lagi po nating tatandaan to. Ang unang-unang Kristiyanong umiral sa sanlibutan walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Agree po ba kayo? Nung ang Roman Catholic Church ay umiral at ipinalaganap ang relihiyong Kristyanismo, ang buong mundo ay nababalutan ng mga paganong relihiyon. Kaya po ang mga pumatay at pumaslang sa mga sinaunang Kristiyano ay walang iba kundi mga pagano. Kaya nga po, di ba, kung papansinin ninyo, ang unang protestante, si Martin Luther, kung talagang matagal nang umiiral ang mga sulpot na sektang ito, di sana ang unang protestante ay ang Roman Catholic Church. Pag sinabing protestante, na which is si Martin Luther, siya ang unang lumaban sa Iglesia Katolika. Tama po? Bakit? Because the Roman Catholic Church, yan po ang unang Kristyanismong relihiyon na umira sa sandaigdigan. Kaya itong mga sinaunang Kristiyano, dahil tayo ay napalilibutan ng mga paganong paniniwala, even the Philippines, di ba? Tayo ay naniniwala kay Bathala. Hindi po ba? Bathala nga ang Pilipinas noon. Meron tayong paniniwala na may mga espiritu ang kagubatan, mga anito, di ba? Yan ang Pilipinas. So even the Philippines, hindi po nakaligtas sa mga katutubong paniniwala at pananampalataya, which is galing ito o hango sa mga pagano. Kaya nga po may mga pamahiin tayo di ba? Ito ay isang kultura ng Pilipino na na-adapt natin sa ating mga ninuno dahil ang ating mga ninuno ay mga pagano. Kaya dahil sa hinahunting ng mga paganong ito, wala pang sulpot pagano pa lang. Walang sulpot na Kristiyano, pagano pa lang. Ang umiiral noon dito ay Roman Catholic Church pa lang, no? Nagtatago ang mga sinaunang Kristiyano sa mga katakomba. At dito sa mga katakomba na makikita natin sa Eastern Rite, which is dito sa Orthodox Church, marami daw po na naipinta o maaaring naiguhit sa loob ng katakomba kung paano
paano ginugunita ng mga sinaunang Kristiyano ang All Souls Day. Noon pa lang po, ang mga sinaunang Kristiyano ay meron na po silang paggunita sa mga yumao. Sila po ay ipinapanalangin na ang mga kaluluwa ng mga yumao. Kaya nga po yung mga iglot, di ba, walang ganyan? Kasi wala naman po silang sinaunang Kristiyano. Hindi katulad nating mga Katoliko, ang dami po nating mga sinaunang Kristiyano. Actually, mga sinaunang Kristiyano pa natin ay mga Bible scholars. Which is wala silang ganyan. 'Di ba? Wala silang traditions. Because 1914 lang sila umiral, unlike sa Roman Catholic Church. 10th century, nagdadaos na at ginugunita na ng mga sinaunang Kristiyano ang pananalangin o ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ganon, no? Ganon yung ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano na nagpasa-pasa hanggang sa ito ay naging tradisyon ng Iglesia Katolika. Malinaw po? Okay. Kasama ang kanilang patuloy na pananalangin para sa kapayapaan ng mga kaluluwa, itong Orthodox Church, ng mga yumao at sa mga unang liturhiya ng karaniwang naglalaman ng mga paggunita sa mga patay. Sina Tertullian at Cipriano, pag sinabing Tertullian at Ciprian, ito po ay mga kilala, no, na mga sinaunang Kristiyano na tinatawag natin sila ang the fathers of the church. Sila ang ama ng ating simbahan. Mga Bible, mga magagaling tong Kristiyanong to, no, mga biruin mo para tawagin kang ama ng simbahan, no? Ngayon, ang sabi sa kasaysayan, si Tertullian daw at si Ciprian at yung mga iba pang sinaunang kanluraning mga ama ng simbahan na sinauna. Imagine, sinauna, no? Sinaunang kanluraning mga ama ng Diyos ng simbahan ay nagpatotoo sa regular na pagdarasal para sa mga patay sa mga sinaunang Kristiyano. Ultimo, yung mga church fathers, no, mga sinauna, wala pa pong sulpot, wala pang iglot, no? Itong mga church fathers na ito, sila Tertullian, sila Ciprian, sila din mismo ay nagpatotoo na dapat, no, tayong mga Kristiyano ipanalangin natin ang mga yumao, dahil ang sabi ni Tertullian at Cipriano, sila mismo ay nagpatotoo na dapat ipanalangin ang mga sinaunang Kristiyano. Imagine niyo, wala pa pong iglot, may ganun ng tradisyon na umiiral, hindi po ba? Wala pa yung sekta nila. Kaya noong 6th century, nakaugalian na sa mga monasteryo ng Benedictine na magdaos ng paggunita sa mga namatay na miyembro sa Whitsand, no, sa Whitsuntide. Sa panahon ni Saint Isidore ng Seville, 636, 6th century to, ha? Sa panahon ni Saint Isidore ng Seville, 6th century, imagine, wala pang iglot, no? Na naninirahan sa ngayon ay Espanya, no? Na ngayon daw ay Espanya. Ang Lunes pagkatapos ng Pentecostes ay itinalaga upang alalahanin ang mga yumao. Imagine, 6th century. 6th century, doon sa tradisyon natin sa mahal na araw, meron tayong tradisyon ng mahal na araw. Yung 6th century, hindi pa November 2 ang All Souls Day, ang mga sinaunang Kristiyano ay nagdadaos na po para sa paggunita sa mga yumao. Wala pong ganyan ang iglot. Bakit? Dahil wala kayong sinaunang Kristiyano, no? Pag inggit, pikit. Now, nung 9th century to, ha, wala pa ang iglot. Nung 9th century, itinakda ni Abbot Egil ng Fulda ang December 17 bilang paggunita sa lahat ng namatay sa bahagi ng kung ano ngayon ang Alemanya o Germany. 9th century, ang All Souls Day, no, ng Germany ay December 17. See? 9th century, ah. So, hindi pa rin siya November 2 during this time. No? Ginugunita ng buong Germany, December 17 ang All Souls Day. Wala pa po ang mga sulpot. Wala pang iglot dito. Can you imagine the history of the Roman Catholic Church regarding sa turo at aral ng simbahan sa All Souls Day? My God. Now, napakaraming bilang na namatay sa digmaan at sa maraming nawasak na mga simbahan kung saan hindi na madadaos ang misa. Si Pope Benedict XV ay nagbigay sa lahat ng mga pari ng pribilehiyong mag-alay ng 3 misa sa araw ng mga kaluluwa o All Souls Day.
At nung ano po, during that time, siguro mga 9th century, dahil hindi pa naman tayo buhay, no? Usong-uso po, di ba noon ang mga gera? Sakupan ng bansa sa bansa, sakupan ng teritoryo sa teritoryo. Ngayon, dahil ito ay kasagsagan ng mga digmaan, no? Sakupan ito ng mga teritoryo, marami pong mga simbahan ang nagiba. Maraming mga sundalo ang namatay. Ngayon, paano ka nga naman magmimisa during that time? Giba-giba na yung simbahan. Mamaya babagsakan ka pa ng bomba doon, namatay pa yung mga pare, di ba? Ngayon, itong si Pope Benedict XV, no? Anong sabi ni Pope Benedict XV nung 9th century, no? Magbigay sa lahat ng siya ang nagbigay sa lahat ng mga pari ng pribilehiyong mag-alay ng 3 misa sa araw ng mga kaluluwa. Kaya po tayo, ang misa natin, meron po tayo araw-araw yan, di ba? Ino-offer sa mass ang mga kaluluwa sa mga yumao. Kasi paano mo nga naman mimisahan yung mga nasa gitna ng gera? Di ba? Isama natin sila sa pananalangin. At itong privilege na ito, nagsimula ito kay Pope Benedict XV. Can you imagine? My gosh. Okay. Tapat na bumibisita sa All Souls Day sa isang simbahan o kapilya, no? At nagdadasal ng Our Father and the Credo o the Lauds, Vespers of the Office of the Dead, at ang walang hanggang pagpapahinga para sa mga patay. So yung pagdadasal noon ng mga sinaunang Kristiyano pagdating sa mga yumao, no? Sila ay bumibisita sa mga simbahan o kapilya, no? Yung mga gustong manalangin, mga sinaunang Kristiyano, gusto nilang gunitain ng All Souls Day, sila ay pumupunta sa simbahan o sa kapilya at nagdadasal sila ng Our Father, ng Credo at ng the Lauds o yung Vesper of the Office of the Dead, at ang walang hanggang pagpapahinga para sa mga patay. So ganun po ang naging sistema kung paano gunitain ng mga sinaunang Kristiyano ang All Souls Day, no? Ang indulgence ay maaaring makuha mula tanghali ng All Saints Day at pati na din ang plenary indulgence sa bawat araw, no? Mula una hanggang November 8. Ang ibang indulgence ay ipinagkaloob sa ibang mga araw na taon. So meron tayong tradisyon noon sa mga sinaunang Kristiyano na ang indulgence ay makukuha daw natin tanghali magmula November 1 hanggang November 8, no? Parang lumalabas from November 1 to November 8 ang mga sinaunang Kristiyano na nagdadaos ng All Souls Day, dapat tayong ipanalangin ang kanilang mga kaluluwa from November 1 to November 8 dahil nandoon sa mga araw na yon yung pagiging epektibo ng indulgence, no, na iginagawad ng Roman Catholic Church sa ating mga Katoliko na bilang paniniwala na meron tayong matatanggap na biyaya sa mga sakripisyong ibinibigay natin sa bawat pananalangin. So, from November 1 ng tanghali, magi-start ang indulgence hanggang November 8 para lang po yun sa mga yumao. Mga sinaunang Kristiyano po ito, wala pa po ang iglot. Okay. Ngayon, paano ba sineselebrate ng mga protestante, no? Sinaunang protestante ha, hindi bagong protestante. Ito yung mga legend na protestante na talagang kinikilala ng simbahan na sila ay mga protestante, no? Ito yung mga protestante na karapat-dapat talagang debatihin ng simbahang Katolika kasi mga matatagal na sila, no? Talagang noon pa man ay talagang mortal na kalaban na sila ng simbahang Katolika pagdating sa aral. No, ibig sabihin, legit. May mga scholar sila, no? Dito sa pamamaraan ng protestanteng simbahang ito, meron tayong tinatawag na Lutheran Church. No? Mga Lutheran Church. Ito yata yung tatag ni Martin Luther. Ang tatag ni Martin Luther na tinatawag nating Lutheran Church o Lutheran Church, sila ay nagdadaos po ng All Souls Day. Though, itong mga Protestants na to na Lutheran Church, hindi sila naniniwala na dapat ipanalangin ang mga yumao, pero sila ay hindi naman din na tumututol sa All Souls Day ng Roman Catholic Church tuwing sasapit ang November 2 dahil para sa kanila, ito naman ay paggunita o pag-alaala sa kanilang mga yumao. No?
Siguro nandoon yung dadalaw sila sa mga puntod, kasama yung kanilang mga pamilya, magchichika-chikahan sila doon kung ano yung mga memories nila doon sa namatay, no? Ganon siguro yung proper nila. Kasi sa atin, yung pamamaraan kasi natin, pagpunta natin ng sementeryo, syempre hihintayin ng family natin, tsaka tayo sama-samang magdadasal. Ewan ko lang ngayong millennials, pero noon ganon, no? Nagdarasal ng Holy Rosary, ipagdarasal yung mga yumao, tsaka kami kakain, sama-sama kaming magkakainan. Ganun po. Pero sa mga Protestants, dito kay Martin Luther, sa kanila naman bilang paggunita, maaaring pupunta sila doon sa mga puntod para alalahanin kung ano yung naging buhay niya nung buhay pa siya, yung memories niya nung nabubuhay, pag-ukwentuhan nila doon, parang family reunion ang nangyari, no? Wala sila, pero hindi sila naniniwala na dapat ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumao. Sila, though na nakikiisa sa November 2, pero hindi para manalangin, no? Kundi para gunitain yung alaala ng yumao nila nung ito ay nabubuhay pa. Okay. Etong Lutheran Church, sa mga kontinental na protestante, ang tradisyon nito ay mas mahigpit na pinananatili. So meaning to say, isa to sa mga protestante na talagang sumang-ayon sa All Souls Day ng Roman Catholic Church. Sa panahon po ng buhay ni Martin Luther, ang araw ng mga kaluluwa o yung tinatawag nating All Souls Day ay malawakang ipinagdiriwang sa Saxony. Bagamat ang kahulugan ng Roman Catholic Church sa aral ng araw ng mga kaluluwa ay kanilang binago at binaliwala, no? Talagang pumapabor naman po sila, ang binago lang nila yung ating pamamaraan, yung ating paniniwala, no, at yung ating aral. Pero yung petsa, nakikijoin sila sa atin. Sa simbahan ng Lutheran Church o sa itinatag, no, ni Martin Luther, ang araw ay pinag-isa at madalas nakikita bilang isang extension ng All Saints Day, na maraming Lutheran ang bumibisita at nagdedekorasyon pa rin ng mga libingan sa lahat ng araw ng All Hallowtide kasama ang All Souls Day. So meaning to say, para sa kanila ang November 2, though sa atin ito ay All Souls Day, sila extension. No, 'di ba ang November 1 natin ay All Saints Day, para sa kanila ang November 2 All Saints Day din. Extension kasi nga hindi nga sila naniniwala sa na dapat ipanalangin ang mga yumao. Kaya ang ginagawa nila, in-extend nila. Kung All Saints Day ang November 1, ganun din ang November 2 para sa kanila, All Saints Day. Paggunita sa mga santo, pero pupunta sila ng mga sementeryo para magbalik tanaw sa naging buhay ng kanilang mga pamilya na yumao. Ganun po yung paniniwala, no, na naging tradisyon ng mga Lutheran. Kung paanong nakaugalian, no, ng Pranses sa lahat ng hanay at mga kredo na palamutian ang mga libingan ng kanilang mga patay sa Jordes Mortis o Jordes Morts, gayon din ang mga Aleman o German. So ibig sabihin, ang kaugalian daw po ng mga Protestante, no, ng mga Lutheran, no, kapag sila ay dadalaw sa mga puntod, mahilig silang magdekorasyon, no, sa kanilang mga puntod. Siguro doon nila nilalagay yung mga picture o talagang pinagaganda nila yung mga nicho, pinipinturahan. Yon, mahilig sila kapag darating daw ang November 2 o November 1, talagang effort ang mga protestanteng ito, no? Ito ay nagsimula sa Germany, sa Aleman, yung pinagaganda nila yung mga puntod nila. Ang mga Polish at Hungarian ay dumadalaw sa mga libingan minsan sa isang taon na may alay na mga bulaklak at mga espesyal na ilaw sa libingan. So meaning to say, maging ang Polish at Hungary na mga Protestants, ganun din po yung ginagawa nila, no, sa pamamaraan ng Roman Catholic Church, no? Sila ay nag-aalay ng mga bulaklak at meron din silang mga dalang mga espesyal na ilaw. Siguro mga magagandang kandila yung dala-dala nila, no, para sa kanilang mga patay. Dito naman sa Czech, ang kaugalian ng pagbisita at pag-aayos sa mga libingan ng mga kamag-anak sa araw na iyon ay karaniwan na lang. So yung mga Protestante dito sa Czech, no, sa Czech Republic, yung pagpapaganda ng mga nicho tuwing sila ay
ay sa tuwing sasapit ang araw ng mga kaluluwa o All Souls Day, sa kanila parang routine, no, parang matik na, alam na nila kung ano yung gagawin, ordinaryo na lang, karaniwan, talagang parang kaugalian na nila, no, yung mga Protestant doon sa Czech Republic. Noong 1816, ipinakilala ng Russia ang isang bagong petsa para sa pag-alaala sa mga patay sa mga mamamayan ng Lutheran, no? Hindi ko alam kung Russia ba ang bigkas dito o Prussia, no? So noong 1816 ipinakilala ng Prussia o Russia ang isang bagong petsa para sa pag-alaala sa mga patay sa mga mamamayan ng Lutheran. Ang kauligaliang ito ay ipinagtibay kalaunan ng mga hindi Prussian na Lutheran na nasa bansang Alemanya o Germany, ngunit ito ay hindi lumaganap kahit na sila ay nasa protestanteng bansa. So, noong 1816 daw, ipinakilala raw ng Russia ang yung bagong date, no? Bagong date, nagpakilala ang Russia ng bagong petsa para gunitain ang araw ng mga kaluluwa sa mga Lutheran, no? Sa mga protestanteng ito. At yung kaugaliang ito na nais na ipakalat o ipalawig ng Russia para sa date o petsa na kanilang paggunita sa mga yumao, hindi po ito nagtagumpay. Kumbaga, hindi siya sinoportahan ng mga protestante. No, nagbigay man sila, parang gusto nilang gumawa ng sarili nilang petsa, no, ng araw ng kanilang pagdadao sa mga yumao, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi ito tinangkilik ng mga protestante, kaya hanggang ngayon po, November 2, pa din po sila nagdadaos ng araw ng mga yumao. Meron po tayong tinatawag na isa sa mga kilalang protestante, no? Ito yung tinatawag na Anglican Church. Kinikilala po ng simbahang Katolika ang mga Anglican Church bilang mga protestante, no? Mga magagaling din ang mga protestanteng nandito, may mga scholar din po sila. So, itong Anglican Church o yung tinatawag nating Anglican Communion, no? Sa Church of England, ito ay tinatawag na the Commemoration of the Faithful Departed. So, yung All Souls Day, sa mga simbahan ng Inglaterra o ng England, ito ay tinatawag nilang the Commemoration of the Faithful Departed. At isa itong optional na pagdiriwang. No? Optional daw. Tinitignan ng mga Anglican ang All Souls Day o bilang isang extension na pagdiriwang ng All Saints Day. At ito ay nagsisilbing pag-alaala sa mga namatay na may kaugnayan sa mga teolohikong doktrina ng muling pagkabuhay ng katawan at ng mga komunyon ng mga santo. So kagaya ng ng Lutheran Church, itong Anglican Church, ito din daw ay extension ng All Saints Day, no? At ipinagdiriwang nila yung mga kaluluwa ng hindi pala sila naniniwala, no, sa pagdadasal sa mga patay. So pinagdiriwang nila yung mga yumao, ginugunita nila ito dahil naman itong mga Anglican Church na ito, itong mga protestanteng ito, sila naman ay naniniwala, 'di ba? Meron tayong aral na tayo ay muling bubuhayin. 'Di ba? Ang ating mga katawan ay sa paghatol ni Jesus sa kanyang pagbabalik, bubuhayin niya yung mga pumanaw. So ito yung dahilan kung bakit ginugunita nila yung mga yumao, dahil para bigyan ng mataas na pagpaparangal para sa muling pagkabuhay ng mga mortal nating katawan. Ayan ang sabi, at ito ay nagsisilbing pag-alaala sa mga namatay na may kaugnayan sa mga teolohikong doktrina na muling pagkabuhay ng katawan at ng komunyon ng mga santo. Yun pala yung dahilan. Sa Anglican Communion naman, no, ang All Souls Day ay kilala sa liturhiya bilang commemoration of the faithful departed. At ito'y isang ang tawag ito, optional na pagdiriwang na nakikita bilang isang extension ng All Saints Day na ang huli ay minarkahan ang ikalawang araw na All Hallow Tide. No? Sa kasaysayan at sa kasalukuyan, maraming simbahang Anglican, itong mga protestanteng ito, ang nakatuon sa All Souls Day. So even the All Souls Day, November 2, marami pong mga protestante ang tumatangkilik, no, sa pagdadaos nito.
Kaya wag tayong masyadong maapektuhan sa mga pinaggagawa o pinagsasabi ng mga bagong sulpot na sekta lang. Ito ngang mga sinaunang protestante o ang Lutheran. O unang protestante yan, Lutheran Church. Sumunod ang Anglican Church. Imagine niyo mga kilalang protestante sa buong mundo na lumalaban sa Iglesia Katolika. Tinatangkilik ang November 2, All Souls Day. Ano ba naman yung mga pipitsuging sekta sa Pilipinas? Akala mo naman mga Bible scholar, wala naman kayong mga Bible scholar dyan. Kung ang mga protestante ngang ito ay sumasang-ayon na dapat gunitain ng mga yumao, hindi naman sila nag-iisip na, ay gawa to ng Roman Catholic Church, malito, peke to, hindi. Pero bakit sila nakikiisa at nagiging bahagi sa tradisyon ng simbahang Katolika? Dahil naging saksi ang Anglican Church, even sa Lutheran Church, doon sa pag-usad ng mga tradisyon ng simbahang Katolika dahil ang tagal na nila. Meaning to say, naging saksi ang mga protestanteng ito kung paano idinadaos ng simbahang Katolika ang mga tradisyon, umiiral na to. Bago pa pumasok ang mga protestanteng Batikan, ang Anglican Church, ang Lutheran Church, nasaksihan nila na ang mga sinaunang Kristiyano ay may mga tradisyon nang isinasagawa. Yan ang dahilan kung bakit ang mga protestanteng ito, kagaya ng Anglican Church and Lutheran Church, ay hindi tumututol sa mga tradisyon ng simbahang Katolika. Dahil mismo ang kanilang mga puno, bagamat sila ay protestante, ay naging saksi sa mga tradisyong umiiral noon pa ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi po sila nagsasabi na, oy, tignan nyo, November tong All Souls Day, mga pagano yung Katolikong yan, maggumawa tayo ng sarili natin. Hindi sila tuwirang tututol at never silang tumutol sa November 2 and even November 1 ng undas ng simbahang Katolika dahil alam ng mga protestanteng ito na ang mga tradisyon ng simbahang Katolika hindi pa umiiral ang Lutheran Church, ang Anglican Church. Meron na po tayong pagkakaisa pagdating sa mga tradisyon ng ating simbahan. Nakamulatan na nila to, naging saksi sila. At alam nila, kahit sila'y protestante, walang mali sa pagdadaos ng paggunita natin sa mga yumao. Walang mali kung tayo ay makikiisa, na magsama-sama ang bawat Kristiyano na gunitain ang ating mga yumao o mahal sa buhay. Kaya yung mga bagong sulpot ngayon na sinasabi na mali ang November 2, kagaya ng INC 1914, mali ang November 2 nyo, mali ang November 1 ninyo, hindi naman dapat nila tinitignan yung petsa. Ang titignan nila yung diwa at yung essence. Bakit ba tayo may November 1? Ito ay pagdiriwang natin sa araw ng mga kamatayan ng mga martir at mga banal. Anong masama doon? There is nothing wrong if we Catholic commemorate the saints, the holy. Diba? Though it is November 1, actually hindi nga siya November 1, May 13, 609 AD yan nag-start. Ang date ng commemoration natin sa mga saints, May 13, 609 AD. Diba? At naging November 1 na lang. Sa pamamagitan ni Pope Gregory III, ata, sa pagkakatanda ko. Diba? Hindi nila dapat tinitignan yung date, yung petsa, no. Kinakailangan ang tignan nila yung diwa at yung essence, even the All Souls Day. Walang masama kung gunitain mo ang mga yumao na mahal mo sa buhay. It is not actually the date, no? Hindi dapat nagiging problema ang date. Ang titignan nila na ang simbahang Katolika ay may ganito palang tradisyon. Ginugunita nila ang mga yumao sa mahal sa buhay. Hindi natin pwede kasing pag-isahin yung mga taong namatay na martir na banal. Tapos ile-level mo sa kamag-anak mong namatay na lasenggo. Hindi pwede yun. Kaya sila ay magkahiwalay. Bakit magkahiwalay ang All Saints Day at All Souls Day? Ang All Saints Day kasi, kaya hindi siya pwedeng i-connect sa All Souls Day dahil tong All Saints Day, namatay sila ng banal. Namatay sila na nasa state of grace. Ito namang All Souls Day, ito yung mga kamag-anak natin na pumanaw na hindi naman santo. Hindi natin pwedeng pag-isahin ang All Saints Day at All Souls Day. Namatay yung kapitbahay mong lasenggo, i-connect mo kay St. Francis of Assisi. Namatay yung kapitbahay nyo sa mga bisyo like drugs, i-compare mo kay Virgin Mary, na which is saints? No. Kaya magkahiwalay. Ang All Saints Day ay paggunita ng simbahang Katolika
patungkol sa mga taong yumao na santo. No, yung mga namatay na santo. Ang All Souls Day, which is November 2, ito ay paggunita naman natin sa mga mahal nating sa buhay na hindi naman namatay na banal na santo. Pero, bakit kahit hindi sila banal, inuudyukan tayo ng Roman Catholic Church to pray sa mga soul nila? Because the Catholic Church believes na doon na wala sila sa state of grace, maaaring ang mga kaluluwa nila ay nasa purgatory because of the venial sin. Hindi po ba? At umaasa ang simbahan na ang bawat tao na pumapanaw ay may pag-asa pang ipanalangin. Though hindi natin alam kung nasan sila, pero meron tayong katuruan na meron tayong purgatory. No? Iba ang mortal sin, iba yung purgatory. So yung mga nasa purgatory na souls, doon papasok ang konsepto ng All Souls Day. Doon natin sila ipapanalangin. Panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio po ang All Souls Day. Malinaw po yan. Okay. Sa panahon ng English Reformation, ang pagdiriwang ng All Souls Day ay lumipas, bagamat ang isang bagong Anglican na teolohikong pangunawa sa araw na yon ay nagtungo sa malawakang pagtanggap sa paggunita nito ng mga Anglican, no? Ayon dito kay Patricia Bass, no, tungkol sa Anglican views ng All Souls Day, no? Ano ba ang stand ng Anglican sa All Souls Day? Dito sa kanyang sinulat, based in Hancock 2012, page 128, ang sabi, ang All Souls Day ay isang panahon kung saan naaalala natin ang mga namatay. Ang mga panalangin na itinakda para sa araw na yon ay nagpapaalala sa atin na tayo ay kasama ng komunyon ng mga banal. Ang dakilang grupo ng mga Kristiyano ay natapos na ang kanilang buhay sa lupa at kasama natin ang pag-asa ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Dahil dito, ang mga parokya ng Anglican ay ngayon ay ginugunita ng lahat ng mananampalataya na umalis sa konteksto ng pagdiriwang ng araw ng mga santo o All Saints Day, alinsunod sa bagong pananaw ng mga protestanteng ito. Nag-ambag sa muling pagkabuhay ay ang pangangailangan upang tulungan ang mga Anglican na nagdadalamhati sa pagkamatay ng milyong-milyong sundalo sa unang digmaang pandaigdig. Ang mga miyembro ng Guild of All Souls, isang Anglican devotional society, no? Ang Guild of All Souls, ito ay isang devotional society ng Anglican Church na itinatag noong 1873, ay hinihikayat ang kanyang mga miyembro na manalangin para sa mga namamatay at namatay na lumahok sa isang requiem ng All Souls Day at magsabi ng Litany of the Faithful Departed kahit isang beses sa isang buwan. Sa Reformasyon, ang pagdiriwang ng All Souls Day ay pinagsama sa All Saints Day sa Church of England at sa pangsang-ayon ng ilan ng ito ay tuluyan na ring inalis. Ito ay binalik sa ilang parokya na may kaugnayan sa Oxford Movement noong 19th century at kinikilala sa United States ang Anglicanism sa Holy Women, Holy Men Calendar at sa Church of England na may 1,980 alternative service book. So ano ang ibig kong sabihin? Nagkaroon ng paggunita ang mga Anglican pagdating sa mga yumao dahil po sa gera. Marami pong mga tao ang namatay sa digmaan noon. At para magkaroon naman ng pagluluksa at pagdadalamhati, yung mga pamilya na namatayan dulot ng gera, itong pamilya ng mga miyembro ng Anglican na ito, sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagdadalamhati para sa mga yumao. No? At dito nila napagtanto na ang All Souls Day na which is itong dinadaos ng Roman Catholic Church, dito po nila isinabay, no? Dito po nila isinabay yung kanilang paggunita sa mga yumao. Ang paggunita po sa mga yumao ng Anglican Church dahil po ito sa mga gera. Ang dami po kasing gera noon. Hindi po ba? Alam naman po natin yan. Di ba grabe ang gera? Dito nga lang sa Pilipinas, grabe ang gera noon. So dahil ang daming gera noon, during the time of Anglican churches, maraming namatay na miyembro ng Anglican dahil nga gera, di ba? So dahil maraming gera at maraming namatay, dito nagsimula ang konsepto
ng Anglican churches na ito na magkaroon sila ng paggunita sa mga yumao. Para naman magkaroon sila ng pakikiisa sa kanilang mga pagdadalamhati at pagluluksa. Kaya meron silang paggunita sa mga yumao. Pero ang paggunita sa mga yumao ng mga Anglican churches na ito, hindi po sila naniniwala na dapat ipanalangin ang mga yumao. Dito po sa paggunita nila sa mga yumao, ipinapakita lamang po nila dito na magdapat nilang kung halimbawa gunitain, pag sinabing gunitain, magbalik tanaw sa mga nangyari nung gera siguro o ano ba ang naging buhay nung taong yon, hindi pa namamatay. Ganon ang kanilang sistema. Kaya meron silang tinatawag na paggunita. No, paggunita lang, hindi katulad sa atin All Souls Day, kailangan natin magdasal, ipagdasal ng mga yumao. Yun lang ang panagkaiba, sila hindi nila pinagdadasal ang mga yumao, pero ginugunita nila. Itinampok nito sa common worship as a lesser festival na tinatawag na commemoration of the faithful departed o All Souls Day. Meron pa pong isa na protestante na kinikilala rin ng Roman Catholic Church, no? Na protestant, no? Isa sa mga matitinding taga-usig, no, ng ating simbahan. Ito yung tinatawag na Methodist Church, no? Ngayon ko nga lang din po nalaman na ang Methodist pala ay talagang kilalang protestante din sila, no, ng simbahan. Ibig sabihin, ang Methodist Church meron din siguro silang mga scholar, no, kasi syempre alam naman natin kapag mga sinaunang protestante, mga matatagal na yan, mga Vatican na yan, sila na yung mga naging saksi sa mga reformation ng mga churches, di ba? So for sure yung mga mga Protestant fathers nila, mga magagaling din, no? Ngayon, dito po sa Methodist Church, ang mga santo ay tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano at sa makatuwid. Sa All Saints Day, ang Church Universal, gayon din ang mga namatay na miyembro ng isang lokal na kongregasyon ay pinararangalan at inaalala. So yung dito po sa Methodist Church, ang kanilang mga miyembrong pumanaw, ang kanilang mga naging kasapi sa mga lokal ng Methodist Church, pag sila ay yumao, inaalala din po din nila. Siguro ito yung mga inaalala nila rito, yung mga founder nila, o yung mga naging head nila sa churches nila, na meron din silang paggunita at pag-alaala. Sa mga kongregasyong Methodist na nagdiriwang ng liturhiya sa araw ng mga kaluluwa, ang pagdiriwang tulad ng Anglicanism at Lutheranism ay tinitignan bilang extension ng All Saints Day. At dahil dito, ang Methodist Church ay naaalala ang kanilang manghal sa buhay na namatay at ito ay kanilang ipinagdiriwang. So kagaya po ng Anglican Church at Methodist, ay Anglican churches at saka yung Lutheran churches, ang Methodist Church, extension din, no, ng All Saints Day ang November 2. So hindi rin po nila tinitignan to as All Souls Day. Kasi nga po kapag sinabi nga naman nilang All Souls Day, ipapanalangin nilang mga yumao, hindi nga po sila nagdadasal sa mga patay, no? So extension din ng stand nila sa November 2. Batay po sa kaugalian ng Methodist, no, ng mga Methodist, ang pagpapakawala ng baboy sa mga lansangan na may kampana sa leeg para pakainin ng buong kapitbahayan na niluluto din sa araw na yon para pakainin ang mga duka at may hirap. So meron tradisyon ng ang mga Methodist na naglalagay sila ng bell sa leeg ng baboy, no? At tong bell na to, syempre kakale-kalembang tong bell dun sa baboy, pakakawalan siya, no, doon sa leeg, tapos nun siya ay huhulihin at saka kakatayin. Yung mga pagkain dito sa mga baboy na ito, no, pagtapos nilang katayin, ipapakain naman nila sa mga mahihirap o sa mga duka. No? Ganun naman po yung kanilang tradisyon pagdating sa pagdadaos ng All Souls Day. Sa Czech Republic at Slovakia, ang All Souls Day ay tinatawag nilang Dusiki o maliit na kaluluwa. Ayon naman sa kanilang kaugalian, ang mga kandila ay kanilang iniiwan sa mga puntod. So itong mga mga protestante sa Czech Republic at saka sa Slovakia, ang tradisyon nila, no, iiwanan na lang nila yung mga kandila nila sa puntod ng mahal nila sa buhay. Hahayaan na lang nila na doon na lang mamatay. No, kasi tayong mga Pilipino, minsan sa sobrang pagtitipid natin, 'di ba, inuuwi pa natin sa bahay. Talagang sa pintuan dami ng kandila. Sila hindi.
Hindi nila inuuwi yung mga kandila at hindi rin sila nagtitirik ng kandila sa mga bahay-bahay nila. Iniiwan lang nila yung kandila dun sa puntod. Maubos o hindi, bahala na si Batman dun. No, yun yung kanilang kaugalian. Sa Sicily at iba pang mga rehiyon ng katimugang Italia, ang All Souls Day ay ipinagdiriwang bilang Fiesta dei Morti o Giornum Rii Morti o yung tinatawag na Araw ng mga Patay o Commemoration of the Dead, na ayon po kay Joshua Nicolisi ng Sicilian, makikita ang post na kalahati sa pagitan ng mga tradisyong Kristiyano at tradisyon ng pagano. No? So, sinasabi nito itong sa Sicily, ang tingin naman daw nila sa pagdadaos natin ng All Souls Day, ito ay kalahating pagano at kalahating Kristiyano. 'Di ba? Bakit? Kasi ang talagang nagpasimula ng commemoration of the dead ay mga pagano. Siyempre wala pa naman pong Kristiyano noon. Hindi po ba? Wala pa namang Kristiyano noon. So talagang mga pagano yung lahat naman ng pasimula pagano kahit ang krus. Hindi pa naipapako si Kristo sa krus. Gumagamit na ang mga pagano ng krus bilang death sentence, di ba? So pagano na rin ba tayo? Hindi. Pero naniniwala ang Sicily, ang bansang Sicily, na ang pagdadaos daw natin ng mga paggunita natin sa mga patay, ito ay may halong pagano. Dahil syempre, alam naman nila na ang konsepto ng paggunita natin sa mga yumao, no, ito ay hinangon natin sa Kristiyanong pamamaraan, na which is ang pagano, ganun din. Meron din silang paggunita sa mga yumao, pero iba naman ang way nila, no? And para i-clarify ko, no, yung stand nila na pagano daw ang All Souls Day, which is wrong. Ang All Souls Day and even the All Saints Day, ito ay tradisyon ng simbahang Katolika para palitan ang mga paganong tradisyon. Iba po ang paganong tradisyon sa Kristyanismong tradisyon. Ang paganong tradisyon, ang tradisyon nila ay iniaalay nila sa mga Diyos-Diyosa na kanilang sinasamba at pinaniniwalaan. Ang tradisyon po ng Kristyanismo, ito po ay iniaalay namin ayon po sa naging kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano. Ito po ay nagmula sa panahon pa po ng mga apostol. So magkaiba po 'yon, ha? Ngayon, ang mga pamilya na bumibisita sa libingan ay naglilinis ng mga puntod, ang mga altar sa bahay ay pinalamutian ng mga larawan ng pamilya at mga kandila, at ang mga bata ay binibigyan ng isang espesyal na basket o kanistro ng mga tsokolate, granada at iba pang regalo mula sa kanilang mga ninuno. So dito po sa Sicily, meron silang mga tradisyon na kapag nagdadao sila ng araw ng mga yumao tuwing November 2, nililinis daw nila yung mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, yung kanilang mga altar, di ba sa atin ang altar natin, ang mga nakalagay doon yung mga sacred images. Ang altar naman dito sa Sicily, kaya sila tinawag na kalahati pagano, kalahati Kristyanismo, dahil ang mga nakalagay naman doon sa altar nila, mga mukha ng mahal nila sa buhay. Ayun ang pinaka-altar nila, no? Tapos, kapag habang ginugunita nila yung pamilya nila, no? Pasapit ang November 2, at yung altar nila, yun yung mga tinitirikan nila ng kandila, mga mukha ng mga yumao nilang mahal sa buhay, may mga kandila. Na alam ko naman, hindi naman sa inyo iba, no? Na may mga Pilipino na makikita ninyo, may larawan halimbawa ng nanay, ng tatay, ng lolo, ng lola, ng kapatid, hindi po ba nasa mesa? Tapos ang ginagawa ng ibang Pilipino, titirikan ng kandila, sa gitna may biko, meron pang latik sa ibabaw. Yon, ganun po yung sa Sicily. No, ganun ang pinaka-altar nila tuwing sasapit ang All Souls Day. Imbis na mga sacred images, ando doon yung mga picture ng mga taong namatay. Lalagyan nila ng, di ba tayo nga minsan hindi lang biko, may spaghetti at pansit pa. Yung iba naglalagay pa po ng tsinelas, baka daw maligaw. My gosh, no? So ganun sa Sicily, no? Pagkatapos, habang to ay nakatirik, yung mga pamilya na makikiisa, no, para gunitain ang mga yumao, no, ang ginagawa nila,
sila ay nagpapalitan, nagbibigayan sila ng mga bagay na galing sa kanilang mga ninuno. Siguro ito yung mga pamana, no? Ito yung pamana sa akin ni lolo, para sa iyo to, yun, nagpapalitan sila. Yun yung ganun ng paggunita ng mga Sicily, na which is halong kalahating Kristiyano at kalahating pagano, kasi yung tirikan mo yung larawan na hindi naman banal, di ba? Tapos lagyan mo ng pagkain, pagano po kasing tradisyon yun. Hindi po siya itinuro ng mga alagad na dapat natin siyang gawin. Dahil sa pagbibigay ng mga matatamis na pagkain at pagbibigay diin sa mga palamuti ng sugar puppet, ang All Souls Day, ito ay araw ng paggunita na nag-udyok sa mga lokal na kaganapan sa Sicilian tulad ng Notte de Zucchero o Gabi ng Asukal, kung saan ito ay pinagdiriwang ng mga komunidad ang mga patay. So kapag All Souls Day sa Sicily, para sila nagtitreat or trick din, bibigyan sila ng mga candy, siguro mga cake, mga matitamis na pagkain. Ganun nila ipinagdidiwang. Di ba tayo, pag tayo nagdidiwang tayo ng All Souls Day, may mga handa din tayo, piyesta, di ba? Piyesta pa nga eh. Minsan may lechon pa, di ba? Sa mga sementeryo, lalo na kung maganda yung ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon sa may mga bahay-bahay na sa loob ng sementeryo, di ba? May ganon. Lalo na yung mga Chinese, as mga bongga yung handa. Sila naman, ang pinakahanda nila, yung puro matatamis. No? At ayun yung mga ipinamamahagi nila. Siguro candy, cake, basta lahat ng matatamis. At dahil ito ay naging kaugalian ng Sicily, tuwing sasapit ang All Souls Day, tinawag siyang Gabi ng mga Asukal. At ito ay pinagdiriwang ng kanilang komunidad. No? So dito tayo sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, iba-iba ang tawag natin sa All Souls Day, no? O iba-iba rin ang tawag natin pagdating sa katawagan ng All Saints Day, no? Ang sa bansang Pilipinas, no, iba-iba ang tawag sa Hollow Mass, no? Itong Hollow Mass, ito ay mas kilala sa tawag na Undas o Todos los Santos. Ito ay salitang Espanyol na lahat ng mga santo, at kung minsan ay araw ng mga patay, araw ng mga yumao, piyesta ng patay na kinabibilangan ng All Saints Day at All Souls Day. No, ibig sabihin, pag sinabing piyesta ng patay, siguro naman po nakamulatan nyo rin itong katawagan na ito, no? Ako nung bata ako, lagi sinasabi sa akin ng tatay ko, wag kang magpupula, 'di ba? Kasi daw galit daw yata ang mga multo sa pula. Kasi bukas piyesta na ng patay. Ang iniisip ko noon nung bata ako, piyesta ng patay. Ang taray ng mga patay, may handaan. No, may handaan. Kaya iniisip ko nung bata ako, pag nagpupunta kami sa sementeryo, yung mga yumao, nakikita nila ako. At masaya sila na nakikita kaming kumakain ng bonggang-bongga. At minsan naiisip ko nung bata ako, nung hindi pa ako aral, dahil may mga nakikita ko nag-aalay ng pansit, ng biko, lalo na pagkamamatay lang, iniisip ko, siguro yung espiritu ng biko o yung espiritu ng pansit, kinakain nila. Ganun yung iisip ko noon, no? Kaya kapag sinabing piyesta ng patay sa akin noon, masaya. No, kasi kainan ito, sabi ko, naku, ito na yung mga patay, nagpe-piyesta. Pero ang talagang tawag po sa All Saints Day at All Souls Day, tawag natin, di ba, dito sa Pilipinas, ito ay tinatawag na piyesta ng patay. Bakit? Ang All Saints Day, ang dinadaos doon, kamatayan ng mga martir at banal, patay pa din. Dito naman sa All Souls Day, kamatayan naman ng mga taong hindi naman banal, patay pa din. Piyesta ng patay, Feast of the Dead. No, paggunita natin sa mga yumao, whether it is holy or not, patay pa din sila. Tradisyonal na ipinagdiriwang, no, nating mga Pilipino ang araw ng mga patay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga namatay na pamilya upang linisin at ayusin ang kanilang mga puntod. Ito po ay ating tradisyon. Hindi po ba sa Pilipinas, bago natin tayo sumabak sa sementeryo, pagagandahin muna ang puntod ng ating mga mahal sa buhay. Tapos, ang mga Pilipino, tayo ay mag-aalay ng panalangin, bulaklak, kandila, at pagkain. No? Sa kasamaang palat, may ganun talagang Katoliko. Ito ay tradisyon
na umiiral dito sa Pilipinas kung paano ginugunita ng iba't ibang tao ang araw ng mga patay. Ang mga Chinese, ang mga Chinese Filipino, ang mga Pilipinong Chinese naman, sila ay nagsusunog naman ng insenso at kim. Marami din ang nagpapalipas ng araw at sa mga lumipas na araw, sila ay nagdaraos ng reunion sa mga sementeryo na may mga handaan at kasiyahan. No? Yan po ang kabuang aral patungkol po naman sa kasaysayan ng All Souls Day na isang pagpapatibay na wala pong masama kung tayong mga Katoliko ay makiisa sa tradisyon ng All Souls Day. Dahil ang All Souls Day, wag po natin itong titignan sa petsa. Ang titignan natin dito yung diwa o yung essence kung bakit ba meron tayong All Souls Day. Bakit ba tayo merong All Saints Day? Walang masama at wala akong nakikita na ipagdaos o ipagdiwang natin yung araw ng mga kamatayan ng mga banal. Walang masama kung ipagdidiwang natin yung araw ng mga kamatayan ng mga yumao. 'Di ba? Gaya nga ng sabi ng Iglot, no? Gaya nga sabi ng Iglot, ang araw daw ng mga pwede raw sila pumunta ng sementeryo. Pero hindi daw pwede sa November 1 o November 2. Kasi paganong tradisyon daw 'yan. Ito lang po yung masasabi ko. Pumunta man kayo ng November 5, November 10, ito ay pagpapakita nyo pa rin ng paggunita. Wala naman po yung pinagkaiba. Hindi po ba? Kahit pumunta pa kayo ng November 10 at huwag kayong sumabay sa tradisyon ng simbahang Katoliko, wala pa rin naman pong pinagkaiba yun. Ginugunita nyo pa rin yung mga yumao. Ganon din naman kami. Pero ang masasabi ko lang sa mga Iglot, sa mga INC 1914, ang sabi ninyo, pag namatay na, hindi na to nakakakita, hindi na nakakarinig, hindi na nakakapagsalita, wala nang pakiramdam. So bakit pa po kayo pupunta ng sementeryo? Ano naman po ang gagawin nyo doon? Hindi na naman din po nila kayo makikita. Hindi naman din po nila kayo mararamdaman. Hindi naman din nila kayo makakausap. Wala na rin silang diwa. So bakit po kayo nagpupunta ng sementeryo? So meaning to say, kayo ay nakikiisa sa selebrasyon ng simbahang Katoliko pagdating sa paggunita sa mga yumao. Dahil kung kayo talaga ay tumututol sa undas at All Souls Day at sinasabi ninyo na ito ay isang paganong tradisyon, ganon din ang sasabihin ko sa inyo. Ang paggunita ninyo sa mga yumao ninyo, ito ay parang sinasabi ninyo na tinatangkilik ninyo yung mga paganong tradisyon na ibinabata ninyo sa simbahang Katolika. November 1 o November 2, wala man kayo sa mga petsa o araw na yan, wala pa rin naman pong pinagkaiba kung pupunta kayo ng sementeryo. Kasi ginugunita nyo pa rin ang inyong mga yumao. Hindi ba? Naglagay lang ng petsa ang simbahang Katolika pagdating sa pagdaraos ng paggunita sa mga yumao kagaya ng November 1, November 2. Bakit? Bakit po may petsa? Ang petsang ito, kaya nagbigay ang simbahan upang ang lahat ng Kristiyanong Katoliko ay magkaisa sa pananalangin. Ang gusto kasi ng simbahang Katolika, ang mga tao, ang mga Kristiyanong tao ay magkaisa, no? Na ipanalangin natin ang mga yumao. Kaya po kami may petsa. Pero ganun at ganun pa man, November 4, 5, 6, 7, 8, mga INC 1914, sabi ninyo hindi kayo makikiisa sa tradisyon. Hindi man kayo makaisa sa tradisyon, pero ang pagpunta ninyo sa mga sementeryo, ito ay pagpapakita ninyo ng paggunita sa mga yumao. At ganun ang tradisyon ng simbahang Katolika. Ginugunita namin ng mga yumao. So wala pa rin kayong pinagkaiba sa amin. Kayo ay nasasako pa rin sa tradisyon ng simbahang Katolika. Dahil ang unang-unang Kristiyanong gumugunita sa araw ng mga patay, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Dahil ang mga early Christians, ang mga first Christians, wala pong iba kundi ang Catholic Church lang. Wala naman pong ibang Kristiyano rito na umiral 'Di ba? Na unang umiral ng Roman Catholic Church. So the Roman Catholic Church is the first Christians. They are the early Christians. So yung mga tradisyon pagdating sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo, sa pagpaparangal, paggunita sa mga yumao, mapabanal o hindi, Catholic Church ang nagpasimula niyan. At yan ang matatawag yung traditions. So kung kayong mga INC 1914, ginugunita ninyo ang inyong mga yumao, dinadalaw ninyo ng
hindi man November 1 o November 2, sabi nyo pwedeng November 5, November 10, pupunta kayo sa sementeryo. Ito ay pagpapakita nyo pa rin na kayo ay sumasang-ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika. Iniba nyo lang yung petsa, pero ganun pa rin naman po yung way. Hindi ba? Ganun pa rin ang mga ways ninyo. Kasi ganun din naman kami, bakit ba kami nagpupunta ng sementeryo? Ginugunita naman yung mga yumao. Bakit kayo nagpupunta ng sementeryo, mga INC 1914? Ginugunita nyo yung mga yumao. Ang pinagkaiba lang ng Roman Catholic Church sa INC 1914, ang Roman Catholic Church talaga ang aming simbahan ng araw. Para kami ay sama-samang magdasal para sa mga yumao. 'Di ba? Pero ganun pa rin ang essence. 'Di ba? Ginugunita nyo pa rin yung mga patay. Kayo ay nasa ilalim at sakop pa rin kayo na tradisyon ng Catholic Church. 'Di ba? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na ang tradisyon ng Roman Catholic Church ay pagano. Dahil kung magiging pagano ang tradisyon ng Roman Catholic Church pagdating sa pagpapakita namin ng paggunita sa mga yumao, pagano din kayo. Dahil nagpupunta rin kayo sa mga sementeryo. Kung pagano ang traditions ng Roman Catholic Church dahil ang mga Katolikong Pilipino ay nagpupunta sa iba't ibang sementeryo at yan ay matatawag na pagano, pagano din kayo dahil nagpupunta kayo ng sementeryo. At mas pagano kayo. Ano ang ginagawa nyo dun sa sementeryo? O, di ba? Tatambay lang? Hindi. Kaya kayo nasa sementeryo ng mahal nyo sa buhay dahil ginugunita ninyo. Na which is na nagpasimula ng paggunita sa mga yumao, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya sana pag-isipan muna natin yung mga nilalatag nating statements na against sa aral at doktrina ng ating simbahan. Dahil unang-una, ang kasaysaya, ang pagdating sa spiritual na usapin, lalo na sa tradisyon, no, hindi ito dapat iniaasa lamang sa Biblia. No? Like what I've said, maraming tradisyon na mababasa sa Biblia pero hindi ito buong sinabi kung anong mga klaseng tradisyon ito. Marami tayong mababasa na salitang tradisyon sa Biblia. As long as ang tradisyon na ginagawa mo, ito ay nakakabuti para sa pananampalataya ng isang tao, ito ay hindi lumalabag sa doktrina ng simbahan, ito ay naayon sa kalooban ng Diyos, hindi siya antikristo, at higit sa lahat, ito ay ginugunita ng mga sinaunang Kristiyano, walang masama kung ipagpatuloy. Walang masama dahil ang tradisyon, ito ay isang pamamaraan na pagpapakita ng bawat tao ng kanilang pananampalataya ayon sa kanilang kinaaanibang relihiyon. Kaya kung kayong mga INC 1914 ay pupunta sa mga sementeryo ng hindi araw ng November 1 o November 2, ganun pa din yon. Gumugunita pa rin kayo sa mga yumao. At ang paggunita ninyo sa mga yumao, yan ay tinatawag na tradisyon. At ang tradisyon na yan, ang nagpasimula niyan, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya kung tatawagin ninyo pagano ang Roman Catholic Church, because kami ay nagpupunta sa mga sementeryo, pagano din kayo. Dahil kayo ay nagpupunta din sa mga sementeryo. Ito na po ang aking full stand regarding sa history of All Souls Day at sana mayroon akong naibahagi sa inyo no na mumunting kaalaman patungkol sa kasaysayan ng All Souls Day. And susubukan ko po no kung medyo maayos-ayos yung signal kasi titignan ko din ito mamaya na ilatag ko ng maayos yung undas no para mas lalo nyong maintindihan kasi talagang kahapon choppy talaga yung yung signal ko, di ba no? Pero sisikapin ko kapag maganda po yung outcome nung vlog ko ngayon o yung live ko ngayon regarding sa history of the souls, no? The All Souls Day. Yan, sige po, isusunod po nating pag-usapan yung undas. Buong buo, malinaw, walang tutol at ito ay ayon at hango mismo sa kasaysayan. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Salamat po sa lahat ng mga kapanalig ko na sumusuporta at nagtsatsagang manood at makinig sa mga live presentations ko regarding po sa doctrines of the Roman Catholic Church. God bless you and happy All Souls Day po sa ating lahat. Magdasal po tayo, sama-sama nating ipanalangin ang mga yumao nating mahal sa buhay at yung mga yumao na hindi din natin kilala. Maraming pong salamat sa inyong lahat.